Hindi gaanong pasabog yung trade na ito mga idol. Siguro dahil bumaba na rin yung parang star quality ni Ja Morant. Pero yan nga, finally ay tinrade na po ng Memphis Grizzlies si Ja Morant papuntang Portland Trail Blazers. Ang kapalit ay sina Jeremy Grant, pati yung kakambal ni Keegan Murray, si Chris Murray. Press forward yung kapalit mga idol. Matagal naman na yung mga rumors dito sa pag-trade kay Morant mga idol. Lalong-lalo na nitong nakaraang mid-season na tinrade na lang din ng Memphis si Jaren Jackson Jr. papuntang Utah Jazz. Kaya full-blown rebuild na rin talaga ang ginagawa nitong Memphis, lalo pa at si Morant ay hindi naman na nagde-deliver gaano, sabay panay lagi pang injured. Nakuha nila sa trade si Jeremy Grant pati Chris Murray na pwede naman din nilang i-trade pa kung trip nila hindi na fit sa timeline si Grant at may mga teams na pwedeng gumusto sa mga serbisyo niya. Palakihin lang nila yung value nito, maganda-gandang kapalit din ang makukuha nila dyan. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JonasPB, scan nyo lang po ang ating QR code. Para sa Portland, mga idol, in which dito natin gugugulin talaga ang mayorya ng video natin, oo, star player ang nakuha nyo na si Ja Morant, signature shoe player, talented, uber athletic. Pero para sa akin, palaisipan pa rin yung pagkuha nila rito Parang hindi nagme-make sense. Hindi nagme-make sense in a way na gumawa sila ng sarili nilang problema. Hindi naman sa mahinang player si Ja, no? All-star caliber player pa rin naman siya. Ang problema nga lang ay yung inavailability niya apart doon sa attitude. Sa huling tatlong NBA seasons po ni Morant, a grand total of 79 regular season games lang po ang nilaro niya. Ganyan siya hindi available para sa Memphis, kaya nasuya rin talaga siguro sila na umasang kaya pa silang buhatin ni Morant. Tapos mag-isip kayo mga idol ng player na laging injured. Si Anthony Davis ba? Well, notorious naman din ang pagiging palaging injured ni AD, pero sa same span idol, sa huling tatlong seasons po ni AD, 147 regular season games naman po ang nilaro niya. So hamak ang pagiging mas available ni AD kaysa kay Ja, mas kilalang injury prone nga lang talaga si Davis. Anyways, when healthy, naniniwala ako na kayang buhatin talaga ni Ja Morant ang isang team. Kahit pa questionable yung shooting, magaling pa rin talaga siyang magmanipula ng depensa at umatake sa rim. Ngayon pa na may katambal siyang Donovan Clingan na isang pader din kung magbigay ng screen, malamang maraming driving opportunities na makukuha si Ja dito sa Portland. Pero paano naman si Deni Avdija? Feel ko team pa rin po ni Deni Avdija to kasi siya nga yung bumuhat sa Portland last season at kaya rin po sila nakapasok sa playoffs. Kaya malamang lagi pa rin hawak ni Avdija ang bola at hindi siguro magandang role na tatayo-tayo lang si Ja sa corner at nag-aantay na tumira sa labas. And also, may Dame pa mga idol. For sure, hindi naman din sasagad-sagad agad itong si Lillard dahil galing siya sa torn Achilles injury. Pero matagal-tagal naman na ang kanyang pahinga at question mark pa ngayon kung ano ang magiging role niya sa team. Siya probably ang GOAT dito sa Portland mga idol, pero at 35 years old and galing nga po sa injury, palaisipan din kung paano mo masisingit si Dame dito considering na pareha silang maliit na guard ni Morant. Sabay si Avdija pa ang laging tagapangasiwa ng opensa nila. Hindi ko nga rin sure kung magiging starter to at may Jrue Holiday pa sila. I think mas bagay na starting two guard ng Portland si Holiday kesa yung pagsabayan si Ja at Dame sa starting lineup nila. Then may Scoot Henderson pa mga idol, pangatlong season na niya, entering na sa fourth year niya, pero parang hindi nag-i-improve ang kanyang mga numero. Last season bumaba talaga ang assist numbers niya dahil yun nga, si Avdija ang may hawak ng bola parate. At deserve naman din ni Avdija yon, kaya nga naging all-star siya last season So ano kaya ang magiging plano ng Portland dito kay Scoot? For sure sa pagdating ni Ja, sa pagbalik din po ni Dame, mas mababaon pa itong si Scoot sa rotation, or kung hindi man, edi mas kaunti naman ang touches na makukuha niya at mapipilitan siyang maging shooting guard talaga. Tinabas din talaga ng Portland yung forward rotation nila sa pagkawala ni Grant at Murray mga idol, so lumiit din sila. Do andyan pa naman si Toumani Camara na solid ang improvement din, gayon din si CD Sissoko na okay ang pinakita last season. Free agent din po si Matisse Thybulle. Para sa akin mga idol, hindi gaanong fit talaga si Ja dito sa Portland, pero siguro ang nasa isip nila, since nakapasok na nga sila sa playoffs itong nakaraang postseason, adding Ja will make a difference at magkakaroon sila ng established na star player nga para mag-push sa mas malalim pa na playoff stint sa hinaharap. Medyo awkward pa ngayon mga idol since ang dami nilang mga guards at syempre hindi pa natin alam kung paano ang magiging chemistry nung Ja, Dame, pati Deni. Basta para sa akin nga mga idol, parang gumawa lang ng problema tong Portland. Pero sa inyo ba? Nag-improve ba ang Trailblazers sa trade na ito mga idol? Bagay ba si Ja sa bago niyang team? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.